Kasagsagan na ng taglamig sa Arctic Tundra. Sa panahong ito ng taon, kakaiba ang lahat kumpara sa nakasanayan. Ang lupa ay natabunan ng makapal na yelo at nyebe na parang sinelyuhan ang kakaunting dating mga halaman sa ilalim. Nawawala ang nakalitaw na lupa. Nagyeyelo ang lawa at nagiging matitigas na blok habang ang abot tanaw ay humahaba sa malawak at tahimik na kaputian. Dahil kaunti na lang ang pagkain, karamihan sa mga hayop na kumakain ng halaman ay umaalis sa nagyeyelong, disyerto o namamatay sa gutom habang nauubos ang taba sa katawan. Kapag nawala sila, umaalis din ang mga mandaragit na umaasa sa mga hayop na kumakain ng halaman. Ang malalaking mangangaso ay umaalis sa tundra at lumilipat sa timog para sa mas madaling pangangaso. Ang naiiwan ay halos walang buhay. Hindi ito totoo dahil sa ilalim ng nagyelong disyerto may gumagalaw pa rin. Ang isa na ito ay isang rodent. Libu-libong mga ball at mga lemming na katulad niya ay buhay na buhay pa rin sa ilalim ng nyebe na bumabalot sa tila walang laman na lugar na ito. Kumakain sila ng anumang mga tira-tirang naipon nila at gumagawa ng masalimuot na mga lagusan sa ilalim ng nyebe, ginagamit ito bilang panangga laban sa matinding lamig sa ibabaw. Sa ilalim, tago sa hangin at bukas na langit, nabubuhay sila sa isang sarado at ligtas na mundo. O kahit ganon ang pakiramdam. Iyan ang kinatawag mong tahimik na atake ni Hedwig, ang hindi napapansing tagadala ng sulat ni Harry Potter. Hindi tulad ng mahabaging alagang ibon na ikinuwento, ang kwago ay masungit at dambuhala. Naririnig nito ang galaw ng biktima sa ilalim ng mga patong ng nyebe na may nakakakilabot na katumpakan. Kapag lumilipad ito, ang malalambot at may pinunggilid na balahibo nito ang dahilan kung bakit halos wala itong tunog. Sa isang maliwanag na puting tanawin sa ilalim ng araw, ang puting pinakamabangis na mandaragit ay napakahusay magtago na parang multo sa mga biktima hanggang sa huli na ang lahat at patay na sila. Kilalanin ang nakamamatay na multo ng Arctic, ang snowy owl. Si Bubos candiacus, na kilala rin bilang snowy owl o polar owl, puting kuwago o Arctic owl, ang pinakamalaking ibong mandaragit sa pinakahilagang bahagi ng Arctic at isa sa pinakamalalaking uri ng kuwago na matatagpuan saan mang panig ng mundo. Karamihan ay katutubo sa Arctic Tundra ng Hilagang Amerika, Europa at Asya sa malalawak at walang punong tanawin. Paminsan-minsan, napupunta ito sa Timog Canada, Hilagang US, at minsan umaabot sa California, Texas o Florida. Depende kung saan may sapat na pagkain sa panahong yon. Ang mga lalaking ibon na ito ay may magagandang puting balahibo na mas maputi pa kaysa sa balahibo ng polar bear at Arctic fox. Lumilika ito ng napaka-perpektong pagkakakubli kaya ang lalaking snowy owl sa ibabaw ng nyebe ay tila tipak lang ng nyebe. Ang mga babae ay may madidilim na kayumanging guhit at disenyo sa ulo at ilalim ng katawan, nagsisilbi ring pantago. Sa mga lugar kung saan hindi pa lubusang natatakpan ng nyebe at may mga bahagi ng bato na lumilitaw sa ibabaw na ginagaya ang parehong halo ng puti at kayumangi na makikita sa kanilang mga katawan. Ang kahangahangang balahibo na ito na bumabalot sa kanilang katawan hanggang sa mga daliri ng paa at kuko ay nagbibigay rin sa kanila ng pambihirang kakayahan na tiisin ang matinding lamig. Dahil sa isa sa pinakamabisang panangga sa lamig sa mga ibon, kayang tiisin ng dambuhalang kuwago ang tuloy-tuloy na exposure sa temperaturang negative 80.5 degrees Fahrenheit at mas malamig pa hanggang 199 degrees Fahrenheit. 5 oras pa bago magsimula ang hirap ng katawan dahil sa kakulangan ng oxygen. Hindi lang yon, habang lumalaki ang isang karaniwang kuwago, nagkakaroon ito ng makapal na patong ng taba sa ilalim ng balat nito. Ito ang ikalawang patong ng insulasyon laban sa malakas na hangin ng Arctic na kayang magpababa agad ng temperatura ng katawan kahit may balahibo na. Ang taba ay nagsisilbing reserbang enerhiya kaya kayang mabuhay ng kwago ng hanggang 40 araw kahit bihira ang pagkain. Sa ganitong panahon, kayang tiisin ng snowy owl na mawala ang hanggang 50% ng timbang nito bago maging critical ang kalagayan. Sa normal na kalagayan, ang karaniwang lalaking ibon na ito ay maaring umabot ng hanggang 5.5 libra ang bigat at 28 pulgada ang haba habang may pakpak na umaabot ng 5.5 talampakan ang lapad.
Ang mga babae ay umaabot ng 6.5 libra, halos 30 pulgada ang haba at may pakpak na hanggang 6 na talampakan ang lapad. Dahil sa laki ng pakpak, karamihan sa mga ibong gaya ng swan o gansa ay lumilipad na may malalakas na hampas, kaya't may tuloy-tuloy na ugong na nagpapahiwatig ng kanilang presensya kahit malayo. Ibang pagkakagawa ng pakpak ng snowy owl. May mga pinunggilid na nakakabawas ng ingay ang mga pakpak nito, kaya dumudulas ito sa makapal na hangin ng Arctic nang halos walang tunog, kaya halos hindi mo marinig ang ibon kahit malapit ka na. At kapag walang nakakakita sa'yo, lumili ka ito ng sugdulang antas, ng pagkakubli na iisa lang ang ibig sabihin para sa lahat ng kalaban at posibleng biktima. Ikaw ang nagdedesisyon kung sino ang kukunin, kailan kukunin, at ang pinaka nakakabahala sa lahat kung gaano karami ang kukunin. Pugad ito ng snowy owl. Matapos ang matagumpay na pangangaso, nag-ipon ang lalaking kuwago ng 12-dosenang rodent para pakainin ang pamilya sa taglamig. Sa gitna ng lahat ng ito, napapalibutan ng tumpok ng mga patay na hayop, halos walang ibang lugar na mas ligtas para sa mga bagong pisa na kuwago kaysa rito. Ang bunto ng mga patay na biktimang ito, minsan ay umaabot sa 80 daga, ay hindi lang imbakan ng pagkain. Babala rin ito na inukit sa laman, mensahe sa sinumang manlulusob na lumayo o mapunta sa parehong imbakan ng pagkain. Patuloy ding pinupunan ng mga dambuhalang mandaragit na ito ang kanilang mga imbakan paulit-ulit kung saan bawat miyembro ng pamilya ay nakakakain ng hanggang 16 na raang daga sa loob ng isang taon. Hindi gaya ng ibang kuwago na puro panggabi. Ang mga mailap na ibong ito na kasing hirap makita sa maliwanag na araw gaya sa dilim ay inaangkop ang pangangaso ayon sa oras ng paglabas ng kanilang biktima. Dahil sa malalaking matingkad na dilaw nilang mata, halos kasing laki ng sa tao, mayroon silang halos perpektong paningin para sa araw, gabi at dapit hapon. Pinipipili ng snowy owl ang malalawak at walang punong lugar para mas tumaas ang tsansa ng tagumpay sa pangangaso at natutunton nila ang biktima mula hanggang 1 milya ang layo. Dahil sa napakatumpak nilang 3D na pandinig na 100 beses, mas sensitibo kaysa tao, naririnig nila ang pinakamahinang kaluskos o galaw ng biktima sa ilalim ng ilang pulgadang nyebe. Pag natukoy, sumisibat ang snowy owl. Pinapabilis nito ang tahimik na paglipad hanggang umabot sa 50 milya bawat oras at dumadagit ito ng may nakamamatay na katumpakan, kinukuha ang biktima mula sa lupa o hinuhugot ito direkta mula sa ilalim ng nyebe sa isang malupit na atake. Sinusulit ng madiskartang lalaki ang maikling tag-init sa Arctic. Ngayon na malaya na sa nyebe ang lupa at dagsa ang mga lemming sa bukas na kapatagan, nagiging walang pagod na makinang pamatay ito, kumukuha ng 1 daga sa bawat pagkakataon, tumitira ng may katumpakan at dinadala pabalik sa pugad bago muling lumipad para sa susunod. Samantala, ang babae ay nagbabantay sa pugad. Pinapakain niya ang mga sisiw o nagdadagdag ng mga nahuling biktima sa lumalaking imbakan ng pagkain habang ang lalaki ay tuloy sa panghuhuli hanggang maubos ang mga daga sa paligid. Bagamat karaniwang mababa at mabilis manghuli, hindi laging pareho ang paraan ng mga ibong ito. Kapag may chance, mabilis silang umaangkop at walang awa. Nakita silang nangangaso ng isda sa ibabaw ng tubig gamit ang teknik na tulad ng osprey, lumulusob ng mas malakas at malalim para sunggaban ang biktima mula sa ilalim. Minsan, hihiga lang sila ng lapad sa mga bato o gilid, hindi gumagalaw habang naghihintay bago umatake gamit ang tuka. Minsan, sila'y nagiging tagapagpuksa sa impapawid, sinasalubong at pinupunit ang mga ibon habang lumilipad. Kung kailangan, hahabulin nila ang biktima kahit naglalakad o tumatakbo sa lupa na parang baliw na roadrunner na parang nakalimutang may pakpak sila. Kapag hindi nila ginagawa ang alinman doon, ang masasamang ibon ay nagnanakaw. Ang gutom na fox na ito na hinihila ang isang pinaghirapang piraso ng karne mula sa grupo ng mga seagull ay naghanap ng ligtas na lugar para kainin ang kanyang pagkain nang biglang bumagsak mula sa langit ang isang babaeng snowy owl at agad na inagaw ang kanyang premyo. Pagkatapos mahuli ang biktima, pinaghihiwalay nila ang mas malalaking huli at kinakain ang laman sa labas. Ngunit karamihan sa mas maliliit na biktima ay nilulunok na lang ng buo sa isang galaw. Ganon din kalupit ang kasunod nito sa loob ng katawan. Matindi ang asido sa tiyan nila, kaya natutunaw ang lahat maliban sa buto, ngipin, buhok at balahibo na pinipiga at ginagawang maliliit na bulang isinusuka ng ibon pagkatapos.
Bukod sa lemming, woolly at iba't ibang daga, kumakain din ang mga mandaragit na ito ng ibon, lumilipad man o hindi, isda, palaka, alimango at mga hayop na nahuli sa bitag at pamingwit ng tao. Halos 200 iba't ibang uri ng hayop ang naitala bilang bahagi ng direktang pagkain ng snowy owl. Kung kulang sa pangangaso, ang mga madiskarteng nilalang ay naghahanap ng tira-tira o bangkay. Sinusundan nila ang ibang mga mandaragit tulad ng polar bear at kumakain ng mga tira-tira mula sa kanilang mga nahuli gaya ng balyena at walrus, pati na rin ang ilang uri ng usa. Ngunit ang tuloy-tuloy na paghahanap ng pagkain ay may kapalit na panganib. Sa isang lugar na mahirap ang buhay, matindi ang kompetisyon. Iba't ibang mandaragit sa himpapawid at lupa ang nag-aagawan sa parehong biktima. Dahil dito, madalas atakihin mula sa ere ang mga pugad ng snowy owl. Ninanakawan ang kanilang taguan ng pagkain at sa matitinding pagkakataon, nagsasanipwersa pa ang ilang mandaragit para daigin at patayin sila. Naipit ang inang kuwago at mga sisiw niya sa pugad habang paikot ang isang pares ng long-tailed jagger sa itaas. Paulit-ulit silang sumisid, nilalagaslas ang hangin sa walang humpay na pag-atake para agawin ang mga sisiw ng kuwago. Inilalagay ng ina ang sarili niya sa gitna ng kaguluhan, yumuyuko, umiiwas at tinatakpan ng kanyang mga sisiw gamit ang sarili niyang katawan habang naglalabas ng matutulis at desperadong babala habang patuloy ang mga pag-atake. Ngunit nainis ang mag-asawang peregrine falcon sa babaeng ito dahil nagtayo siya ng pugad sa teritoryo nila. Hindi papayag ang pinakamabilis na ibon na manirahan siya ng payapa. Dahil sa matinding galit, walang tigil na sumugod ang lalaki at babaeng falcon sa kuwago hanggang sa mapilitan nitong iwanan ang kanyang pugad. Kapag inaatake, karaniwan sa nanglilipad ang isang kuwago at lalaban sa ere tulad ng ibang mga ibon. Pero kapag may mga sisiw o pugad na malapit, nananatili sa lupa ang matitibay na ibong ito. Binubukan nila ang pakpak, sumisitsit at umiinit para magmukhang nakakatakot. Kahit na nalalagay sila sa panganib dahil sa ganitong posisyon, tumatanggi ang nagbabantay na lalaki o babae na iwan ang pugad at lumalaban lang mula sa lupa kung kinakailangan. Ang inang kuwago ay may dugo sa kanyang puting muka matapos manghuli at magpakain ng daga sa mga inakay niya kanina. Habang abala siya, isang skuwa ang sumugod sa kanyang pugad para nakawin ang inakay niya. Galit, nanatili sa lupa ang inang kuwago pero tumatalon at inihihilig ang katawan sa ere para sunggaban ang mababang lumilipad na manlulusob gamit ang matutulis na kuko. Ang marahas at halos parang pelikulang ganting atake ang nagpatakas sa skuwa sa matinding takot. Ito, gayunpaman, ay depensibong panig lamang ng kanilang likas na ugali. Kadalasan, ang mga snowy owl ay kasing agresibo o higit pa laban sa kanilang mga karibal. Nang pumasok ang mga lobo ng Arctic sa teritoryo ng snowy owl, kahit mas malalaki at delikado sila, hindi nagpigil ang matapang na ibon. Dahil sa tahimik na paglipad nito, sunod-sunod nitong inatake ang ulo at likod ng mga lobo gamit ang mga kuko kaya nagulat at umatras ang mga lobo. Sinubukan ng grupo gumanti, tumatalon at nananagpang para mahuli ang kuwago pero sa huli sumuko rin sila. Sa buong saklaw nila, kilala ang mga snowy owl na pumapatay at kumakain ng ilang ganap na adultong apex predator kabilang ang mga buzzard, barn owl, iba pang snowy owl, short-eared owl, kestrel, peregrine falcon, harrier, goshawk at maging mga adultong soro. Noong Disyembre 1974, nakita ang snowy owl na pumapatay sa adultong pulang soro. Mas mabigat ito ng higit doble sa sariling timbang na 13 libra sa 80 na eksaktong kagat sa gulugod at leeg na paralisan nito ang soro bago ito kainin. Kaya ito ang pinakamabigat na biktimang naitala para sa ibong ito. Ganito ring agresyon ang ipinapakita sa mga taong pumapasok sa kanilang teritoryo. Walang kumpirmadong namatay dahil sa pag-atake ng snowy owl dahil bihira lang silang lumapit sa tirahan ng tao. Gayunpaman, ang mga mananaliksik sa kanilang teritoryo ay madalas na biglang sinusugod at inaatake. Minsan, nagdulot ng matinding pinsala sa ulo ang mga pag-atake kaya napilitan ang mga biktima umatras at magpagamot agad. Tuwing Mayo at Hunyo, ang mga lalaking snowy owl ay lumilipad at nagpapakitang gilas sa ere para makakit ng mga babae, nagdala ng sariwang huli bilang alay habang marahas ding nakikipagsagupa sa mga karibal na lalaki para mapalayo ang mga ito. Ang palabas ng paglipad o pakikipaglaban ay tumatagal ng ilang minuto at nagtatapos kapag tinanggap ng babae ang lalaki bilang kapareha.
Pagkatapos, ang magkapareha ay nagsasama habang buhay at ang babae ay nangingitlog ng 3 hanggang 11 itlog bawat taon na napipisa matapos ang mga 5 linggo. Pagkalipas ng 2 hanggang 3 taon, ang mga sisiw ay umaabot sa sexual na kapanahunan at nabubuhay ng nakakagulat na matagal para sa mga ibon. Minsan umaabot pa ng 30 taon ang edad. Ayon sa IUCN Red List, may humigit kumulang 28,000 snowy owl na patuloy na gumagala sa ligaw na kalangitan ng Arctic kaya't kasalukuyan silang kabilang sa kategoryang hindi nanganganib. Sa palagay ko, kung malaman nila kung paano inilarawan ni J.K. Rowling sa Harry Potter, baka may ilan sa kanila na mamatay pa nga sa gulat. Seryoso, ang pinakamapanganib na ibong mandaragit sa pinakamapanganib na rehiyon, pero ang nakita mo lang ay isang maliit at magalang na tagahatid ng sulat. Parang sinabotahe mo ang karera nila. Kaya ilagay ang opinyon niyo sa komento at magkita tayo sa susunod.